Pagpapala mga kapatid sa makapangyarihan, maluwalhati at matagumpay na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ikalawang bahagi. Mga kapatid, sabihin natin ang katotohanan, si Jesus ang diwa ng propesiya at bawat patotoo ay walang hanggan at may kapangyarihang paulit-ulit na mangyari. Ngunit karamihan ng propesiya sa mundo, sa bawat bansa, ay baluktot at hindi nagmumula sa Panginoon. Ang dahilan nito ay kapag ang tinig ng Diyos ay inilalabas, inaakay ka nito pabalik sa salita, sa katotohanan kay Jesus, upang makalabas ka sa panlilinlang at maglakad sa katotohanan. Dahil siya ang daan patungo sa Ama, siya ang daan tungo sa pag-ibig. At ang Ama ay laging nais na ibalik ang kanyang magaganda, ngunit nawawala at nasirang mga anak sa pinagmumulan ng pag-ibig. Ang hinahanap natin sa labas ni Jesus ay hindi natin matatagpuan kundi sa pamamagitan lamang niya. Lahat ay nilikha sa kanya at sa pamamagitan niya. Walang nilikha nang wala siya. Lahat ay matatagpuan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya siya ang daan sa pag-ibig, sa Diyos Ama mismo. Ang hinahanap natin sa mundo, wala sa labas niya. Wala tayong kailangan kundi si Jesus lamang. Marami ang naniniwala na kailangan ng tao para akayin sila kay Kristo. Ngayon, gumagamit ang Diyos ng mga taong lubos na sumuko, nagpasakop at tumigil sa pag-unawa. Nakaupo sila kay Kristo, hinahayaang maging Diyos sa kanilang katawan. Pinapalaya nila ang kanyang tinig, kapangyarihan, pagpapahid, himala at kalayaan. Inilalabas nila ang salita ng Diyos nang walang pagbabago dahil hindi sila nakakasagabal sa Diyos at alam nilang siya ang Diyos. Kilala mo siya sa lihim, sa malalim na ugnayan, di ba? Kaya't nagagawa nilang palayain ang taong kilalang-kilala nila at ihayag ang taong talagang nakasama nila. Ito'y mga salita ng Espiritu, katotohanan at buhay para gisingin ang iyong espiritu na lumakad sa buhay at mundong walang hangganan, lampas sa mundong ito ng demonyo na nawala, nasira at nasasaktan. Pagpalain kayo ng Diyos, manatiling gising, sa ngalan ni Jesus. Palaging kalooban niya na magpagaling at magligtas ng tao. Hindi mo na kailangang magmakaawa sa kanya. Ibinigay na niya sa iyo ang kagalingan, ibinigay na ang kaligtasan. Yakapin mo lang ang buhay na salita ng katotohanan at maniwala na ginawa niya yon. Kapag naniwala kang pinagaling ka na ng Diyos, ang paniniwala mo ang magiging katotohanan. Kung sa tingin mo ay 1 o 20 hakbang para mailigtas ang isang tao, alam mo, baka umabot pa ng 30. At hindi mo pa rin sila maililigtas. Wala akong nakitang bahagi sa salita ng Diyos kung saan nahirapan si Jesus, ang ating huwaran at ilaw, na magpalayas ng demonyo sa Ebanghelyo. Sinabi lang niya, lumabas ka, lumabas ka. Sa totoo lang, nagmakaawa pa sila sa kanya. Nang dumating si Haring Jesus, sila'y nagmakaawa, Panginoon, itapon mo na lang kami sa mga baboy. Ganyan, hindi kailanman nahirapan si Jesus. Tapos sinabi niya sa Juan 14:12, gagawin niyo ang mga himala ko, at higit pa, dahil babalik ako sa Ama. Kung di mo magawa ang ginawa ni Jesus, paano ka gagawa ng higit pa? Sinabi niya, ang mga sumasampalataya ay makakagawa nito. Gagawin ko. May lahi tayo, ang nalalabi sa mundo ngayon, ang tunay na anak ng Diyos. Ako at marami pa, may tunay na lahi na gumagawa ng mas dakila, nakakita ng mas dakila sa buhay na isinuko, at gagawa ng mas dakila kaysa kay Jesus. Napakaraming himala ang ginawa ni Jesus na hindi mo mailagay sa isang aklat. Talagang nakakagulat yan. Sabi niya, mas dakila ang gagawin nyo. Dapat itong magbigay sa iyo ng matinding gutom kung nasa kaharian ka na, kung nasa espiritu ka na, kung nabago na ang puso mo at nakuha mo ang puso ng Ama, minamahal mo lahat ng tao pareho, nasa espiritu ka at lumalakad tulad ni Jesus, dapat itong magbigay sa ting lahat ng matinding gutom. Lagi kong pinagninilayan ang talatang iyan, paulit-ulit. Pati na rin ang Efeso Kabanata 13, Efeso Kabanata 13, talata 14 hanggang 20, 14 hanggang 20, 14-20. Efeso Kabanata, naku po, Diyos ko, ang buong salita ng Diyos ay talagang dadalhin ko kayo sa ibang lugar, ha? Dadalhin ko kayo sa ibang lugar. Sa Juan 16, sa dulo ng kabanata, sinabi nito, pakinggan nyo to. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. Salamat Jesus, salamat banal na Espiritu. Magising ka, banal na Espiritu, magising ka. Sabi niya, dito, at si Jesus ito ha, pulang letra. Si Jesus, si Haring Jesus ang nagsasalita. Sabi niya, sa mundong di sumasampalataya. Naku, ang ganda nito. Magiging maganda to. Bibigyan ka nito ng lakas para manalo. Magbibigay ito ng lakas kung kayo'y nasa Espiritu. Kung di kayo nasa Espiritu, Panginoon, bigyan mo sila ng biyaya ngayon. Bigyan mo sila ng biyaya para maantig sila ng malalim ngayon din sa ngalan ni Jesus. Sabi niya, sa mundong di sumasampalataya, may problema kayo. Sa mundong di sumasampalataya, maraming problema at kalungkutan. Pero magpakatatag kayo, napagtagumpayan ko na ang mundo. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Uulitin ko to, tapos darating ang Espiritu. Sa ganitong biyaya ngayon para hayaang ang salitang ito ay tumagos ng malalim, binabago sila agad sa pangalan ni Jesus.
Sinabi niya, sa mundong di sumasampalatay, harapin ninyo ang mga pagsubok. Sa mundong di sumasampalataya, haharapin ninyo ang sari-saring hirap at lungkot. Ngunit magpakatatag kayo, pagkat nagapi ko na ang mundo. Nagapi ko na ang mundo. Sasabihin ko itong muli, at pagkatapos, darating ng buong init ang banal na espiritu. Sa mundong di sumasampalataya, haharapin ninyo ang sari-saring hirap at lungkot. Ngunit magpakatatag kayo, pagkat nagapi ko na ang mundo. Kaya sa mundong walang pananampalataya, teka lang, sa mundong walang pananampalataya, narinig mo ba ang sinabi ko? Naku pare, ang makapangyarihang paghahayag na ito. Sa mundong di sumasampalataya, haharapin ninyo ang iba't ibang uri ng kapighatian at lungkot. Datapo at magpakatatag kayo, pagkat nagapi ko na ang mundo. Bueno, mabuti, hindi ako sa mundo ng mga hindi sumasampalataya, at hindi rin ako nasa mundo, sapagkat iniligtas ako ni Jesus mula rito. Inilabas ako ni Jesus sa mundo at nasa langit na ako. Kaya di na ako haharap sa problema o anumang kalungkutan. Di marami, kahit anong uri, di ako taga-mundo at matapang ako. Kung si Jesus, gaya ng sinabi niya, ay nanalo sa mundo at ako'y kaisa niya, ano kaya? Nanalo rin ako sa mundo dahil kaisa ko si Jesus, kaya di ako nahihirapan. Kaya wala akong masamang sandali kailanman. Di ako nawawala sa sarili kahit kailan. Sino mang nakakakilala sa akin ng personal at marami sila. Malapit ako sa maraming kapatid sa pananampalataya. Meron akong napakagandang malapit na pamilya. Gusto kong maintindihan niyo ulit ito, ha? Pakinggan ang isang makapangyarihang pahayag, nakakagulat ito. Sige, magising kayo sa Espiritu Santo ngayon. Eto na naman tayo. Eto na naman tayo. Pinapaliwanag ito muli ng Espiritu ng Panginoon. Grabe, napakalakas nito. Sabi niya, sa mundong walang pananampalataya, haharap kayo sa mga problema at kalungkutan. Pero magpakatatag kayo dahil napagtagumpayan ko na ang mundo. Sa mundong walang pananalig, oo, pero ako'y mananampalataya na hindi taga-mundo. Inalis ako sa mundo at nasa makalangit na lugar ako at hindi ako taga-mundo. Nasa mundo ako pero hindi ako taga-mundo dahil ang aking espiritu ang namamahala. Kaya ang aking espiritu ay hindi taga-mundong ito. Patay na ang aking laman, kaya ang mga bagay ng mundo'y di naaangkop sa aking patay na laman. Sakit, karamdaman, kirot at kahinaan, kaya ako'y namumuhay sa banal na kalusugan. Hindi ko kailanman inaangkin ang pagpapagaling sa aking katawan. Hindi ko sinasabing sa aking mga latay ako'y gumaling. Naunawaan ko na hindi ako taga-mundong ito, na nasa makalangit na lugar ako, at dahil ito'y naitanim sa aking isip, ibig sabihin sa kaalaman, naitanim sa aking isip. Hoy, di ako mahahawaan ng corona. Alam mo ba ilang beses ko nang nakatagpo ang coronavirus at nakita yun sa ilang segundo? Hoy, sa 3, 5 pack, pinadala sa impyerno sa video, mga patotoo, ulat ng mga doktor. May libo-libong patotoo ako sa video para makita ng mundo na si Jesus ay buhay at totoo. Si Jesus ay buhay at totoo. Dokumentadong ebidensya, lahat ng uri ng cancer gumaling. Lahat ng bagay na dinadaanan ni Jesus, dinudurog niya lang. Mga taong biglang tumayo mula sa wheelchair. Hoy, parang wala lang yon. Walang imposible sa Panginoon. Kung siya ang nagpapagaling sa buhay ng sumusuko, gagaling ka agad kasi lampas siya sa oras at bagay. Para makita mo na, di ka taga-mundong to, kundi naninirahan ka sa langit. Sa mundong ito na walang pananampalataya, haharap kayo sa maraming problema at kalungkutan. Ngunit magpakatatag kayo dahil napagtagumpayan na ni Jesus ang mundo. Alam mo ba, kung napagtagumpayan ni Jesus ang mundo, ganun din ikaw. Hindi ka taga-mundo, kaya di ka apektado ng problema at kalungkutan dahil patay ka na at buhay kay Kristo. Gets mo? Naintindihan mo? Naintindihan mo? Gets mo? Buhay ka sa Kanya, buhay ka kay Kristo. Hindi ka taga-mundo. Inalis ka niya sa mundo at ginawa kang Kanya. Nasa langit ka na, hindi na angkop ang mga bagay sa mundo. Binanggit pa nga ito sa Galatia 5, pinag-usapan ito doon. Hoy, lilipad ka, ikaw ay lilipad ng mas mataas sa mga batas ng buhay. Kaya ganito, ano ba ang totoo? Ang totoo, hindi buhay, kundi katotohanan. Tayong mga mananampalataya, nasa langit na, nabubuhay tayo sa katotohanan kay Jesus mismo. Kaya ang buhay, di ba, hindi ka agad gumagaling ang terminal na cancer. Hoy, terminal na AIDS, hindi naman gagaling sa ilang segundo, di ba? Coronavirus, hindi rin gagaling sa ilang segundo, di ba? Pero mali yan, kasi nabubuhay tayo sa imposible. Tayo, nabubuhay tayo sa katotohanan. Kaya pag dumating ang katotohanan, si Jesus, ang salitang nagkatawang tao, dudurugin niya ang kanser. Hoy, pinaliit niya ang bukol sa segundo, pinagaling ang AIDS sa buto. Mga di nakalakad ng 40 taon at na-stroke, biglang gumalaw sa ilang segundo. May video ako't patunay na ginagawa to ni Jesus sa buhay ko, tulad ng pagbalik ng butot gulugod sa lugar. Kaya, ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Anong realidad ba ang kinabubuhayan mo? Anong realidad ba ang kinabubuhayan mo? Tingnan mo, nabubuhay ako sa katotohanan. Kaya pag dumating ang katotohanan, alam mo ba ang mangyayari? Ang buhay ay yuyuko. Ang buhay ay yuyuko. Ang cancer ay yuyuko. Ang depresyon ay yuyuko. Ang bipolar ay yuyuko. Ang epilepsy ay yuyuko. Kahapon, nasa mall ako. Nag-leave ako kahapon. May bata doon, medyo mabagal siya. Kahit may epilepsy siya, marami, epilepsy, bipolar, siya'y lubhang na depress, parang demonyo. Agad siyang pinagaling ni Jesus sa Plaza Bonita Mall kahapon. Kaagad, sa ilang segundo lang. Hindi ako tumigil o bumagal.
Lumipat lang ako sa mas mataas na antas ng kaluwalhatian at pananampalataya. Punto. Diretso. At patuloy ko itong gagawin. Walang makakaalis sa akin sa kanyang pag-ibig at presensya. Alam kong anak niya ako at mahal. Hindi ako nagmi-ministry, mahal ko ang tao. Hindi ako nagmi-ministry, mahal ko ang tao. Nabubuhay ako sa Diyos. Ang pagkakakilanlan ko ay anak ng buhay na Diyos. Sa business card na ipinagawa ni Jesus, walang nakalagay na apostol, mangangaral o propeta. Alam mo ba ang nakalagay? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Dahil anak ako bago ang lahat. Gumagalaw ba ako sa fivefold? Lumalakad ba ako bilang apostol, propeta? Oo, talagang ginagawa ko. Lumalakad ako sa lahat. Guro, pastor, pro, lahat yan. Pero alam mo, ako'y isang anak. Anak ako at laging inaangkin to. Ipapakita ko sa mga kapatid kung sino talaga sila sa kanya, aakayin sa kanyang pag-ibig, katotohanan at liwanag para maipakita ang kaharian ng langit, perpektong pag-ibig kasama ko habang sinasalakay ng langit ang lupa sa huling pinakadakilang kilos ng Diyos. Magbabahagi ako ng isa pang patotoo. Sa Plaza Bonita Mall, ganito ka-divine ang Espiritu Santo. Talagang napakahusay ng Espiritu Santo. Pag inayos ng Diyos at aligned ka sa kaharian, magkakaroon ka ng supernatural na pera, pabor sa pagmamahal, at iba pa. Magiging maayos ang lahat. Magiging maayos lang to kasi gagawa ng paraan ng Diyos kahit walang paraan. Babaguhin niya ang mga bagay, aayusin ang lahat. Sobrang buti talaga ng Diyos. Kahit masama ang nangyayari sa akin, alam kong mabuti pa rin ang Diyos. Hindi ako naging Kristiyano base lang sa sitwasyon. Si Jesus ang Panginoon ng buhay ko. Hindi ako taga-mundong ito. Patay na ako sa sarili at sa laman ko. Walang may utang sa akin. Walang may utang sa akin. Buhay ako kay Kristo. Wala akong problema, may sagot ako. Siya ang walang hanggang Diyos na nananahan sa loob ko. Jesus ang pangalan niya. Siya ang perpektong pag-ibig. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. Siya ang apoy na tumutupok at nasa loob ko siya. Diba? Kaya ko ipinakikita ang kanyang luwalhati, lagi akong sumusuko sa kanya. Ako, gumigising ako araw-araw para magningning, hanapin ang kaharian ng Diyos at magpuri sa kanyang pangalan. Sa bawat sandali, hinahanap ko ang mga problema para maging solusyon dahil ang sagot ay nasa loob ko at siya si Jesus. Wala akong ibang inaalala kundi ang kanyang kaharian. Iyon. At alam mo ba, dahil siya ay nasa akin, buhay at namamahala, ako'y naging mas mabuting ama kaysa dati. Ako'y naging mas mabuti sa lahat ng aspeto kaysa noon. Ngayon, maaari ko nang ipakita ang maluwalhating Kristo sa loob ko. Ang tinawag ako upang maging at tuparin ang aking layunin sa mundo. O pandaigdigang pagbabago, alam mo na hindi pa nakikita ng mundo. Ay, salamat Jesus. At ito ang bunga. Ang bunga sa Biblia ay kapag binibigyang lakas mo ang mga bata na makilala ang kanilang pagkakakilanlan kay Kristo at sila'y nagiging ganap na pag-ibig. Kaya kapag ikaw ay nagbibigay lakas sa iyong mga kapatid para malaman nila kung sino sila kay Kristo, yan ay bunga ng iyong pamumuhunan sa kanila, di ba? Umaapaw ang buhay ni Kristo sa iyo at nagsisimula silang magmukhang katulad niya. Nagsisimula silang mamuhay ng may walang pag-iimbot na pag-ibig, naghahatid ng kapayapaan at nagpapakita ng buhay na salita. Iyan ang bunga, di ba? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pagsisimba. Hindi lang ito pagsisimba o pag-aaral sa Bible College o anumang katulad nito. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging katulad ni Kristo. Pagiging katulad ni Kristo. Ikaw ay magmukhang katulad ni Jesus. Ikaw ay magmukhang katulad ni Jesus. Ikaw ay magiging ganap na pag-ibig. Iyan ang bunga, di ba? Iyan ang dahilan kung bakit ka naririto sa mundo. Ito ay isang palitan. Ang buhay mo para sa Kanya. Kung ipagpapalit mo ang buhay mo sa Kanya, dapat kang maging katulad ni Jesus sa loob at labas. Di ba? Mamuhay sa espiritu, ganap na pag-ibig. Hindi sila naghahanap para sa sarili. Walang may utang na loob sa iyo, ha? Dapat ang buhay mo'y tulad ni Jesus kung gumawa ka ng pantay na palitan. Kung di ka nagpalitan ng pantay at di mo ibinigay ang buong buhay mo, alam mo ba? Hindi niya maipapakita ang perpektong pag-ibig niya sa iyo, ha? Kaya kung nahihirapan ka pa rin dahil di mo pa iniaalay ang buhay mo, ha? At di mo tinatanggihan ang sarili mo, ha? Kailangan mong ialay ang buhay mo, tanggihan ang sarili. Napakasimple lang nito. Lagi akong tinatanong, paano ialay ang buhay at ipako sa krus ang laman? Gawin mo lang. Ganun lang kasimple. Huwag mong gawing mahirap. Basta gawin mo lang. Ano ibig sabihin mo? Sabi ko, gawin mo lang. Mamatay ka sa gusto, hangad, at akala mong tama. Di ba hindi naman nagbunga kung di mo pa nalalaman? Ikot-ikot ka lang, parang manok na walang ulo, balik sa dati, mas malala pa nga. Kaya mamatay ka sa lahat ng yan at sabihin mo lang oo sa Kanya, kahit di mo maintindihan lahat ng gusto niyang gawin sa buhay mong isinuko sa Kanya. Gawin mo na lang, huwag mong pahirapan. Gawin mo na lang, ha? Ang paraan mo'y di gumagana. Kung di mo pa nare-realize yan, nako, ginawa na natin yan buong buhay natin. At kung sasagutin mo ng totoo, may nagawa ba yan para sa kahit sino? May nagawa ba talaga yan para sa kahit sino? Kahit sa mga taong nabubuhay sa mundo, tinanong ko sila niyan. At alam mo, marami akong kaibigan na sikat, mayaman, pati na gangster at mamamatay tao. Alam mo yon? Ginawa natin ang sariling paraan buong buhay natin at kung sasagutin mo yan ng tapat, paano ba talaga yan naging mabuti para sa kahit sino? Paano ba talaga yan naging mabuti para sa kahit sino?
Kahit yung mga taong nasa mundo, tinanong ko sila niyan. At alam mo ba, may mga kaibigan akong mayaman, sikat, pati na rin mga gangster at mamamatay tao. Alam mo yon, kasama sa mga kartel at gang sa buong syudad at sa buong Mexico. At tinanong ko sila niyan. Sabi ko, mga kapatid ko, paano naging buhay nyo yung paraan nyo? At bawat isa sa kanila, libo-libong tao na tinanong ko, lahat sila sumagot. Kung sumagot sila ng tapat at totoo naman, nandoon ang diwa ng katotohanan kapag ako'y nagsasalita. Kaya bawat isa sa kanila, sa mga gym, sa lahat ng napuntahan ko at sinagot ko ng totoo, sila'y hindi sumagot, ganito, o umiling sila ng ganito. Parang tama ka. Tapos sinabi ko sa kanila, ano bang mawawala sa'yo kung bigyan mo si Jesus ng 30 araw ng buhay mo? 30 araw lang. Isipin mo, mayaman ka, makapangyarihan, nasa iyo ang lahat, o nagawa mo na ang lahat ng nakulong ka na, ganito, ganyan, di ba? Ginawa mo na ang lahat sa sarili mong paraan. Ano ba talaga ang mawawala sa iyo kung bigyan mo si Haring Jesus ng 30 araw lang ng buhay mo? Seryoso? Kung di gumana sa iyo at kay Jesus, kung ibinigay mo ang lahat, sige, bumalik ka sa pagiging masama. Bumalik ka sa pagiging sira. Bumalik ka sa pagiging baluktot. Lagi kong sinasabi, yan sa mga tao. Di ba alam kong gagana yan kung ibibigay nila ang lahat? Gets mo? Papasok si Jesus at makikita ang kanilang mga puso. Alam mo? At siya'y mabuting ama, maawain at mapagbiyaya na laging gumagawa ng imposible. Ano nga ba ang lagi niyang ginagawa para sa mga anak na tunay na naghahanap sa kanya? Heto pa ang isang salita para sa inyo. Grabe, ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa inyo ng maraming banal na paghahayag, ha? Salamat, Jesus. Salamat, banal na Espiritu. Heto pa ang isa. Gusto ko sinasabi niya sa akin ngayon na ipaliwanag ito sa inyo. Kaya heto ang isa pang paghahayag mula sa Espiritu ng katotohanan. Propesiya. Propesiya, ha? Makinig at gumising kayo, ha? Gumising kayo, naiintindihan niyo? Panatilihing bukas ang inyong espiritual na pandinig. Si Jesus ang diwa ng propesiya. Si Jesus ang diwa ng propesiya. Kaya tunay na propesiya, naku po. Ang Espiritu Santo ay mag-iinit sa bagay na to. Maraming hindi magugustuhan to, pero wala akong pakialam. Kailangan niyo ng katotohanan, di ba? At ito'y mula sa Espiritu ng Panginoon. Espiritu ng Panginoon, di ba? Kaya tunay na propesiya ay palaging nagdadala sa iyo sa kalayaan kay Kristo at sa kanyang pag-ibig. Ang tunay na propesiya ay laging nagdadala sa iyo sa kalayaan kay Kristo at sa kanyang pag-ibig. Ipapaliwanag ko yan sa inyo, ha? Si Jesus ang espiritu ng propesiya, kaya't ang propesiya ay laging nagdadala sa iyo kay Jesus. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kasi importante to para malinaw sa inyo. Okay? Lagi akong sinasabihan ng banal na espiritu na gawin to. Tuwing nagpropropesya ako, araw-araw to, laging may petsa, taon, oras at mga bagay na nakasakit sa tao. Isang salitang, okay? Isang salitang buhay. Bigla lang, di ba? Parang biglaan lang, di ba? Kapag nagpropropesya ako, parang binabasa ko ang sulat ng tao. Para bang siya lang ang nasa loob ko, di ba? Hindi ako to. Ito ang Panginoon na nagsasalita sa akin. Nung 12 ka, si Tito Steve mo ganito, ganyan. Boom. Pare, naghuhula ako araw-araw. Karamihan ng ipinagdarasal ko, pinapropesyahan ko. Naglalakad ako sa tumpak na propesiya ng mahigit 1 taon na, okay? Ang mga salita ng kaalaman ko laging tama, ganito, ganyan. Kapag nagsisinungaling sa akin, sinasabi ko, hoy pare, may problema ka sa kaliwang tuhod. Hindi. Lalapit ako ng matapang. Sabi ko, huwag kang magsinungaling. Huwag kang magsinungaling. Sabi ko, may problema ka sa kaliwang tuhod. 7 taon na yan. Sabi ko, bumbero ka at nahulog ka sa hagdan ng truck 7 taon na ang nakalipas. At siya'y ganito. Kaya kung nagsisinungaling sila, ang Espiritu ng Panginoon, papasok ako ng may tapang at ang Espiritu ng Panginoon ay magsasalita sa akin ng tumpak. Ganon katumpak, ha? Sinasabi ko to sa inyo kasi gusto palagi ni Jesus na palayain ang kanyang mga anak. Gusto rin niya sa pamamagitan ng propesya, salita ng kaalaman at karunungan, ipakita sa mga nawawala, nasasaktan at hindi siya kilala kung gaano niya sila kakilala at kamahal. Pero ang propesiya ay laging magdadala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos at kung sino si Jesus, ha? Ang propesiya ay laging magdadala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung may nagpropesiya sa mga taong nabubuhay sa gusto kong maintindihan nyo to, ha? Makapangyarihan to, ha? At 90% ng propesiya ngayon ay hindi tama kasi ang mga puso ng tao ay hindi tama sa Diyos. Hindi tama ang mga puso ng tao at magbabahagi ako ng salita ngayon bago ko pag-usapan ang tungkol sa propesiya. Ano ang ibig sabihin kapag hindi tama ang puso mo sa Diyos? Sige, tinawag ka para sa isang imposibleng pag-ibig. Tinawag ka para sa pag-ibig na imposible. Eric, anong sinasabi mo? Tingnan mo to. Dapat kang mamatay ng lubos para mabuhay ang kanyang puso't isip sa'yo. Kung mahal mong mga anak mo, tinawag ka sa pag-ibig na imposible. Tinawag ka para sa pag-ibig na imposible. Sinabi ni Jesus na ibigay mo ang iyong puso. Dapat taglayin mo ang kanyang puso, isip at pananaw.
Kung wala kang puso ni Kristo, may paborito kang anak, iniisip mong mas mahalaga sila kaysa sa adik sa kalye, nalilito ka. Nalilito ka dahil pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos. Pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Walang paborito ang Diyos. Walang kinikilingan ng Diyos sa kanyang puso. Mahal niya tayong lahat ng pantay. Walang duda. Hoy, tapos na? Ha? Kaya kung may paboritismo ka o mas mahal mo ang isa kaysa sa iba, hindi mo taglay ang puso ng Diyos. Tinawag ka upang magkaroon ng puso ng Diyos. Ang pag-ibig mo ay hindi ayon sa puso ng Diyos. Tinawag kang magkaroon ng imposibleng pag-ibig sa loob mo. Tinawag kang magkaroon ng puso ng Diyos. Marami ayaw marinig yan, pero tandaan, kung pipiliin mong hindi hanapin ang kanyang perpektong pag-ibig, lagi kang mawawala sa tamang landas. Galatia 5:9, isang kasinungalingan ang tumatagos sa buong paniniwala mo. Kung mas mahalaga sa iyo ang iyong anak kaysa sa taong walang-wala sa kalye, mayroon ka pa ring lumang puso. Nasa iyo pa rin ang iyong lumang puso. Wala kang puso ng Diyos, may kasinungalingan ka at ikaw ay nalinlang. Nalinlang ka dahil tayong lahat ay tinawag na magkaroon ng kanyang puso. Tayong lahat ay tinawag na magkaroon ng kanyang isipan. Tinawag tayong magmahal gaya niya dahil dapat tayong patay, si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Tinawag tayo para sa isang imposibleng pag-ibig. Tinawag tayo sa imposibleng misyon, kaya ibinigay ng Diyos Ama ang kaharian at banal na Espiritu. Ang walang hangganang kapangyarihan ng kaharian ng langit ay nasa banal na Espiritu. Sa tingin mo, bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu? Binigyan niya tayo ng kapangyarihan para magbago at magbukas ng langit sa mga lungsod at bansa. Parang walang hangganan, walang limitasyon. Wala talaga itong limitasyon, okay? Walang hanggan. Sabihin lang natin, tapos na, humingi ng kahit ano at mangyayari. Bakit kaya tayo binigyan ng Diyos ng walang hangganang kaharian? Ito'y para tuparin. Ito'y para tuparin ang isang pandaigdigang misyon. Ito'y para tuparin ang imposibleng misyon sa bawat isa sa atin. Kaya, balik tayo sa propesya. Ang propesya ay laging nagdadala sa atin sa pag-ibig ng Diyos at kalayaan kay Kristo. Kapag ang mga tao ay namumuhay ng masama, gusto ko talagang maintindihan nyo to. Kapag ang mga tao ay namumuhay ng masama, ibig sabihin, nagpapanggap silang Kristiyano pero patuloy na nagkakasala. Nahihirapan sila kasi kapag nabubuhay ka sa kasalanan, bukas ang mga pintuan sa demonyo. Wala ka sa tamang landas ng Diyos at katotohanan. Kung nahihirapan ka, nasasaktan at kulang sa kalayaan sa buhay mo, di ba? Ang kawalan ng kalayaan ay dahil sa kawalan ng katotohanan. Ang kawalan ng kalayaan sa buhay mo. Kung di ka malaya, ay kawalan ng buhay na salita. Ang katotohanan sa buhay mo. Ano pa ang kailangan mo? Kailangan mo ng mas maraming katotohanan. Hanapin mo ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo at kung sino siya sa iyo sa pamamagitan ng buhay na salita. Kung di ka malaya at kailangan mo ng pagpapagaling, pakinggan mo ito. Sa mga humihingi ng kagalingan ngayon, hanapin niyo ang katotohanan kung sino kayo. Hanapin niyo ang katotohanan kung sino kayo. Palagi niyang kalooban na magpagaling at magligtas. Ang pinaniniwalaan mo ay nagiging katotohanan mo. Ito ang punto. Sasabihin ko sa iyo, ang Espiritu Santo ay pupunta sa ibang lugar, tapos babalik tayo sa propesya. Ito ang punto. Kung kailangan mo ng pagpapagaling, sandali lang. Kung Kristiyano ka, kilala mo si Jesus at nasa iyo ang Espiritu Santo, dapat mong maunawaan at malaman to. Dapat mong maunawaan na pinagaling ka na ni Jesus 200 taon na ang nakalipas. Ibinuhos niya ang kanyang dugo para sa iyong kagalingan at kaligtasan. Ang kawalan ng kalayaan ay kawalan ng katotohanan. Hindi mo alam ang salita ng Diyos at kung sino siya sa loob mo. Nakikita mo, humihingi ang tao ng kagalingan. Gusto kong maintindihan ninyo to. Ito ay magbubukas sa inyo sa katotohanan. Alam nyo, Panginoon, pagalingin mo po ako. Pagalingin mo po ako, Panginoon. Tama? Kailangan mo akong pagalingin, Panginoon. Tama? Ngayon ito, Panginoon, parang nagmamakaawa sila. Pagalingin mi, hindi mo kailangang magmakaawa sa iyong mabuting ama, mas mabuti pa sa sino mang ama. Palagi itong kanyang kalooban. Palagi itong kanyang kalooban. Laging kanyang kalooban na magpagaling at magligtas. Oo, lagi itong kanyang kalooban. Hindi mo kailangang magmakaawa sa kanya. Ibinigay na niya ang iyong kagalingan at kaligtasan. Yakapin mo ang salita ng katotohanan at maniwala na ginawa niya yon. Kapag naniwala kang pinagaling ka na ng Diyos, ikaw ay mas mabuting ama kaysa sino mang ama sa langit at lupa. Lagi itong kanyang kalooban. Lagi itong kanyang kalooban. Laging kalooban niya na magpagaling at magligtas. Oo, lagi itong kanyang kalooban. Di mo kailangang magmakaawa. Binigay na niya ang paggaling at kaligtasan mo. Yakapin mo ang salita ng katotohanan at maniwala na ginawa niya yon. Kapag naniwala kang pinagaling ka na ng Diyos, magiging katotohanan yon.
Ang pinaniniwalaan mo ang magiging katotohanan. Bakit ako lumalakad sa banal na kalusugan? Bakit hindi ako maaapektuhan ng korona? Walang makakaapekto sa akin. Alam mo ba ang nahawakan ko nitong 2 taon? Humawak ako ng abscesses, infection ng staph, walang epekto sa akin. Imposible, imposible. Nasa akin ang leon ng Juda. Galing ako sa kaharian ng langit. Hinawakan ko ang mga abscess, lumiit at natunaw sa kamay ko sa kalsada. Imposibleng may humawak sa akin. At kung susubukin, di magtatagal yan. Walang karapatan. Hindi ko inaangkin ang pagpapagaling. Anak ako ng kaharian ng langit. Imposible yan. Imposibleng sakit o karamdaman ay humawak sa akin, anak ng langit, ipinanganak sa espiritu, bininyagan sa apoy. Sige na pare, Jesus. Kailangan mong kunin ang leon ng Huda pare. Kailangan mong palabasin ang leon ng Huda sa'yo, gets mo? Yan ang nasa loob mo. May apoy ka sa loob mo. May walang hangganang Diyos sa loob mo. Hindi ka mahina, hindi ka duwag. Pare, ang walang hangganang Diyos ng lahat ng nilikha ay nasa loob mo. Kailangan nyo lahat ang mga mensaheng to ng Espiritu Santo ay para magising kayo sa Kanya. Para mabuhay sa Kanya. Ibinabahagi ko ang mga makapangyarihang paghahayag na ito mula sa Espiritu Santo ng katotohanan para magising kayo at mabuhay sa Kanya. Yakapin ninyo ang inyong mga karapatang makalangit bilang anak ng kaharian ng langit. Lumakad kayo sa buong katotohanan, sa banal na pagpapagaling at sa kalayaan kay Kristo. Ipakita ninyo ang Kanyang maluwalhating kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Salakayin ninyo ang langit dahil nasa loob ninyo ito. Dalhin ninyo ang iba sa katotohanan, buhay at pag-ibig sa Kanya. Ha? Ilabas ninyo sila mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kahangahangang liwanag. Tama ba? Iyan ang tunay na layunin. Tungkol ito sa mga kaluluwa sa pagdadala ng iba para makilala nila ang katotohanan, malaman kung sino sila at makilala ang kanilang tunay na Ama. Si Jesus ang daan pabalik sa perpektong pag-ibig, pabalik sa ating Ama. Ang pangunahing dahilan kung bakit si Jesus ay naparito sa mundo ay para ipakita ang Ama sa isang ulilang planeta upang muling ibalik sila sa kanilang tunay na layunin at halaga sa perpektong pag-ibig. Sa perpektong pag-ibig. Para iuwi ang lahat, ibalik sa tahanan. Isang pamilya, isang pamilya. Ang pagkakahati ay demonyo. Ang pagkakahati ay demonyo. Tungkol ito sa pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Dapat tayong maging isang katawan ni Kristo, nagtutulungan, may perpektong pag-ibig, naghahatid ng kapayapaan saan man tayo magpunta. Walang may utang sa atin. Hindi ito tungkol sa iyong simbahan o aking simbahan. Sino ba ang nagmamalasakit? Ito ang simbahan ni Jesus. Ito ang simbahan ni Jesus. Ito ang simbahan ni Jesus. Tingnan mo, ang Diyos ay kumikilos. Gumagalaw ang Diyos sa tunay niyang mga anak, di ba? Silang naghahanap ng Kanyang kalooban. May puso't isip niya, di sarili ang hanap. Di sila narito para sumikat, kundi para ipakilala si Jesus at ipakita sa mga nawawalang bata na mahal sila ng tunay na amang walang kapantay, ang pagmamahal. Iyan ang tunay na layunin. Tungkol ito sa pagdadala ng perpektong pag-ibig. Tayo ang daluyan nito ng buhay at katotohanan para makatagpo ang mga bata. Balik tayo sa propesya, ha? Alam natin na si Jesus ang diwa ng propesya. Tama? Ang tunay na propesya ay laging nagdadala sa kalayaan kay Kristo at sa pagkakilala sa Kanya. Palaging kay Jesus tayo inaakay ng tunay na propesya. Kaya, sige, balik tayo sa sinasabi ko kanina. Kaya kung tayo'y nabubuhay ng masama, kung tayo'y nagsisinungaling, di ba? Pakinggan niyo kung tayo'y naliligaw, tama? Kung sinasabi natin kilala natin si Jesus, pero nabubuhay tayo sa laman, sa pagnanasa ng mata at katawan, at kayabangan, hindi maaring nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Wala sa iyo ang Kanyang pag-ibig, pwede kang magsisi, kasi may tunay na pagsisisi, at ang dugo ni Jesus ay lilinis sa iyo. Babalik ka sa Kanyang pag-ibig, at makikipaglaban sa mabuting laban ng pananampalataya kasama namin, di ba? At ipakita ang Kanyang buhay, di ba? Pero kung nasa masamang kalagayan ka, naghahanap ng salita habang ginagawa mo ang gusto mo, gumigising araw-araw para sa sarili mong kapakanan lang, tapos may magsasalita, sandali lang, may magbibigay ng propesya para sa iyo. Pakinggan mong mabuti ito, ito'y makapangyarihan. May nagsasabi ng propesya sa iyo, pero di ka nito inilalayo sa mapanlinlang mong buhay at kasamaan. Di ka nito inaakay pabalik sa Diyos. Yan ay di boses ng Diyos. Maraming nagpropesya at inaabuso ang kanilang kaloob. Maraming nagpropesya at inaabuso ang kanilang kaloob sa propesya. Ito'y gawa ng demonyo. Gawa ito ng demonyo. Tunay na propesya mula sa Diyos, sa espiritu ng katotohanan, laging umaakay sa iyo palabas ng kasinungalingan at kasamaan tungo sa katotohanan at kalayaan. Tunay na propesya mula sa espiritu ng katotohanan ay alam na mali ang ginagawa mo, baluktot ang pamumuhay mo at totoo. Kapag ang tunay na anak ng Diyos, dalisay ang puso, ay nagpropesya sa iyo, ito'y salita ng Panginoon para iligtas ka mula sa panlilinlang tungo sa kalayaan kay Kristo, sa katotohanan at sa Kanyang pag-ibig. Pagkat nais ng Diyos na dalhin tayong lahat sa Kanyang katotohanan, pag-ibig at buhay. Maraming tao ang nang-aabuso ng propesya. Nagkakalat lang sila ng mga salita, parang shh, 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 shh. Nagbibigay ng peke at sinasabi sa tao ang gusto nilang marinig.
Sinasabi nila sa tao ang gusto nilang marinig at di yan galing sa Panginoon. Oo, may kaloob sila, pero di yan sa Panginoon, kaya di sila nagbabago. Akala nila okay lang patuloy nilang pamumuhay, tapos makakakuha sila ng mga cool na propetikong salita. Oo, pagpapalain ako ng Diyos, ganito, ganyan. At alam mo, pinagpapala sila ng kaaway para manatili silang ganun kasi naririnig ng kaaway lahat. Naririnig ng kaaway yung huwad na propesya. Oo, malikhain ka, ganito, ganyan. Pwedeng tama yun kung talagang malikhain sila. Pero hindi sila nagbabago at hindi nabubuhay kay Kristo. Kaya ang kaaway, lalapit siya, sasabing gamitin ang salitang yan para manatili silang nalinlang, hindi makalaya kay Kristo at hindi makarating sa katotohanan. Hindi nila naiintindihan na kailangan nilang isuko ang buhay, itakwil ang sarili at ipakita ang kanyang kaharian at pag-ibig sa mundo. Grabe ang panlilinlang sa propesya, no? Ngayon sa mundo, napakaraming kasamaan. Nakakatakot talaga ito, nakakatakot para sa maraming tao dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo ang salitang ito ng buhay. Inilalabas ko ang salitang ito mula sa espiritu ng katotohanan na dapat kayong mag-ingat. Hoy, kailangan ninyong mag-ingat. Dapat kayong mag-ingat, ha? Ang tunay na propesya ay si Jesus mismo. Kaya, ang tunay na propesya mula sa pusong dalisay na kilala ang Panginoon na ang espiritu ng katotohanan ay malinaw na nagsasalita ay laging magdadala sa iyo sa kalayaan kay Kristo at sa kanyang pag-ibig. Sa kung sino ka talaga, sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Amen? Mahal ko kayo mga kapatid. Naku, ang daming nangyayari. Grabe ang apoy ng Espiritu Santo ngayon, no? Maraming kapatid sa mundo ang nabubuhay sa panlilinlang at hindi tunay na malaya, hindi talaga malaya. Kaya ibahagi nyo to sa inyong page. Ang dami talagang Espiritu Santo. Magising kayo, buksan ng mga mata, ha? Hayaan nyong magbahagi ako ng isa pang patotoo, sige? Kaya, pag ang Espiritu ng Panginoon, kapag ikaw ay nakahanay sa kaharian ng Diyos at siya ay kumikilos sa iyo at hinahanap mo ang kaharian, naglalakad sa walang pag-iimbot na pag-ibig saan man at hinihiling sa Panginoon na gamitin ka sa bawat lugar na iyong pinapasok. Kaya ako, pumunta ako sa mall pero sarado pala ngayon. Pumunta ulit ako sa Plaza Bonita ngayon, okay? At habang papalapit ako, may 5 binatilyo na nakatayo sa labas ng Plaza Bonita Mall sa harap ng Target, mukhang agresibo. Gusto ko talaga kapag may malalaking grupo sa bilog. Gusto ko talaga kapag may malalaking grupo sa bilog. Kaya kapag nakakakita ako ng malalaking bilog, 5 man sila, 20, 30 o 40, sumasali ako. Sumasali ako sa bilog. Kaya sumali ako sa bilog ng 5 binatilyo, di ba? Sabi ko, hoy pare, pwede bang magdasal para sa inyo at sa inyong pamilya? 4 ang nagsabi, sige. Tapos yung isa, parang, gets mo? Pero tapos biglang pinalaya ko si Jesus. Binitawan ko siya, boom. Lahat sila parang, nabigla at naantig. Lahat sila'y gumaling at naligtas sa kaluwalhatian. Matapos manalangin, tiningnan ko sila dahil may malakas akong pagpapahid. Nakakita ako ng asul, parang likidong asul na dumadaloy sa kanila. Nililinis sila, talagang binabago silang lahat. Pati yung ayaw ng anuman, siya lahat sila'y nagulat. Sinabi ko sa kanila na yun ay pag-ibig ng Diyos na pinagaling ni Jesus ang kanilang katawan. Sila'y ganap na naligtas at pinalaya. Tapos yung parang pinuno nila, yung hindi alam kung sino siya, binigyan ko ng pagmamahal at nyakap. Hinawakan ko siya at nyakap. At napakalakas ng encounter na yon. Ang ganitong mga pagkikita ay talagang nagbabago ng buhay. Gets mo? Grabe, ang daming patotoo ngayong araw. Nakakita ako ng napakarami. Nakita ko si Jesus na nagpagaling at nagligtas ng maraming tao ngayon. At nagbigay ng maraming malakas na propesya na nagdala sa kanila kay Jesus sa pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Kaya ayun, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to. Pagkatapos naglalakad na ako papunta sa kotse. Hoy mga pare, pakinggan nyo to. Ito'y isang malakas na patotoo, talagang malakas. Kung paano dumating ang kaluwalhatian ng Diyos, paano pumasok si tatay ng kusa at ginagawa niya to sa akin. Kusang loob siyang sumasalakay para akong batang anak niya. Alam mo yon, pinapanood ko lang si tatay na gumagawa, sumasalakay, di ba? Kaya naglalakad ako papunta sa kotse. Matapos maligtas, gumaling at matamaan ng apoy ng Espiritu Santo yung 5, di ba? Na-experience nila yung isang sandaling nagbabago ng pananaw sa buhay, di ba? Habang naglalakad ako sa kotse, may babaeng papasok sa mall. At itong magandang batang babae ay papunta sa mall. Sinabi ko sa kanya, hoy, sarado na ang mall. Nagsasara sila ng 6 p.m. Sabi niya, ay naku. Alam mo yon? Sabi ko, hoy ate. Sabi ko, pwede ba kitang basbasan ng dasal? Sige. Kaya binasbasan ko siya. Dumating ang Espiritu ng Panginoon, radikal siyang naantig. Alam mo ba, radikal siyang naantig, kumalat sa buong katawan niya, nawala ang sakit ng likod niya, lahat, di ba? Tapos naikwento ko ang ebanghelyo kasi Kristiyano pala siya. Kristiyano dalisay ang puso. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang kanyang dalisay na puso. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang kanyang kaloob, gets mo? Ipinakita sa akin ng Panginoon ang kanyang buhay at pamilya. Nagbigay kami ng pagpapala sa pera, probisyon sa buhay at pag-aasawa niya. Buntis siya, may 2 magagandang anak at ang kanyang pamilya. Nagbibigay kami ng biyayang pinansyal at provision sa buhay at pag-aasawa niya. Buntis siya noon. Buntis siya at may 2 magagandang anak. Habang kausap ko siya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay literal na bumaba at nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkasakit. Nakaramdam siya ng pagkasakit at pagkahilo. At sinabi niya,
Habang kausap ko siya sa parking lot, sinabi niya, nahihilo at masama ang pakiramdam ko. Alam ko nang umaalis na ang lahat ng pang-aapi ng demonyo. Siya, parang ang Panginoong Diyos mismo, ang Ama ang nagliligtas sa kanya. Kaya sumama ako sa kanya sa kotse. Sinamahan ko siya sa kotse niya at umupo roon. Nakaparada siya mismo sa tapat ko. Pinaupo ko siya sa kotse at gaya ng sabi ko, tinapos ito ng Panginoon. Alam mo ba? Pinuno ko siya ng apoy ng banal na espiritu. Lahat ay nawala sa loob ng ilang segundo. Lahat ay bumangon agad. Tapos, binigyan ko siya ng mga banal na kasulatan. Naiintindihan mo ba? Binigyan ko siya ng mga talata, Juan 4:16, Efeso 3, Galatia 5, Arbiro Juan 4, para malaman niya ang kanyang pagkakakilanlan kay Kristo. Para malaman niya kung sino siya, siya ay lubos na naantig. May biyaya ng Espiritu Santo sa kanya para maunawaan niya ang katotohanan ng higit pa sa dati. Tinamaan siya ng katotohanan. Tinamaan siya ni Jesus. Tinamaan siya ni Jesus. Tinamaan siya ng katotohanan. Bigla siyang nagising. Nagising sa Espiritu Santo. Nakalaya siya. Gumaling siya. Naputol ang pamatok mula pagkapanganak. Bam! Isang karanasang nagbago ng buhay niya. Binigay ko ang aking card at numero. Nasasabik ako. Naintindihan mo ba? Marami ang sabik ipakita ang kaluwalhatian ni Kristo sa mundo. Gets mo? At kilalanin ang kanilang ama. Oo. Pagkatapos noon, kumain ako ng sushi. Isa pa. Naku, ang dami-dami talaga. Ito'y nangyari lang sa isang araw. Parang dose-dose ng beses talaga. Sige, tatapusin ko na to ha. Nasa isang restaurant ako. Nagbabayad ako ng sushi at kumakain ng ramen. May nakita akong dalawang bata, malakas na lalaki. Alam mo yon? Mga gwapo magagandang lalaki. Gets mo? Sabi ko, hoy pare, kumusta? Ayos lang, puno ng tattoo. Malalaki ang katawan. Alam mo yon? Sabi ko, astig. Pwede ko ba kayo basbasan? Sabi nila, sige, ayos pre. Kaya mula sa dalawang mesa, pinakawalan ko ang kaluwalhatian. Swoosh, pinakawalan ko si Jesus. Swoosh. At dumating siya. Dumating at sumalakay. Sila'y ganap na gumaling. Nako, ay Diyos ko. Nakita ko ang kaluwalhatian ng Diyos parang bomba. Parang ulap ng kaluwalhatian. Kasi nakikita ko ang ginagawa niya. Swoosh, nag-swoosh lang. Tapos bigla silang, boom. Kaya napunta ako sa mesa. Iniwan ko ang ginagawa ko. Pumunta ako sa mesa at ibinuhos ko ang ebanghelyo sa kanila. Binigay ko ang numero ko. Binigay ko ang card ko. Ano sabi mo? Nagbahagi kami. Nagbahagi kami ng pagmamahal. Nagpalitan ng numero. At ngayon may contact na. At iisang radikal na pagkikita ay nagbago ng pananaw nila. Ngayon sila nakita na nila ang tunay na Jesus. Kapangyarihan mula sa itaas, kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig at presensya ang nagbabago. Kung wala kang kapangyarihan ng Espiritu, wala kang mababago. Ang salita mo lang ay walang silbi. Parang kiti-kiti lang. Alisin mo ang kawalan ng pananampalataya. Alisin ang di paniniwala at hanapin ang kabuuan ni Kristo. Bawat detalye ng buhay ni Jesus ay supernatural. At kung ano siya, ganun din tayo. Tinawag kang magpagaling, bumuhay ng patay, magpalayas ng demonyo, tinawag kang manghula at gawin lahat ng ginawa ni Jesus at higit pa kung naniniwala ka. Hoy katawan ni Kristo, mahal ko kayo. Pagpalain kayo ng Diyos. Sige, i-share mo to sa page mo. I-share mo to sa page mo. Kailangan nating palakasin ang isa't isa sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo para lahat tayo'y lumakad sa kapuspusan niya. Hoy, normal lang ang bumuhay ng patay. Normal lang makitang gumaling ang cancer sa ilang segundo na lumiliit ang tumor, bumubukas ang bulag na mata. Normal lang makitang mapabagsak ang PTSD sa impyerno agad-agad. Normal lang makitang biglang lumipad ang depression sa ulo ng tao, parang demonyong gargoyle. Gets mo ba? Normal lang mamuhay ng ganito kung namumuhay ka sa espiritu. I-share mo ito sa page mo at itag ang iba. Hoy, ang Diyos ay kumikilos sa lupa sa pamamagitan ng kanyang tunay na natitira, ng kanyang mga anak na lubos na nag-alay ng buhay, itinakwil ang sarili at tumanggap ng bagong puso. Taglay nila ang kanyang isip at pananaw, hindi ang sa iyo. Patay ka na, walang may utang na loob sa iyo. Ang pag-ibig ay hindi makasarili, hindi naghahanap ng sariling kapakanan, hindi nagtatala ng mga pagkakamali at iniaalay ang buhay. Tandaan yan, tandaan yan. Alalahanin, ang layunin ay maging ganap na pag-ibig. At kung ano siya, ganun din tayo ngayon sa lupa. Basahin ang Biblia at maging buhay na salita. Huwag basahin at iwanan ito ng may simpleng pangunawa lang. Ginagawa ka lang niyan na mas relihiyoso. Hindi kailangan ng mundo ang mga walang kapangyarihang simbahan. Kailangan nito ang mga anak ng langit na nagpapakita ng kaharian ng langit sa lupa. Kailangan nito ng mga batang lumalakad ayon sa salita. Tulad ni Jesus na salitang nagkatawang tao, ganun din tayo. Dapat kang maging salitang nagkatawang tao. Pagnilayan ang salita at maging ito. Mahal ko kayo. Pagpalain kayo.